kuya, pasensya na po, nahuli ako. Hi kuya, nakainom kayo, hindi nyo po kayang magmaneho. Ako po ang driver nyo, ako na ang bahala. Bakit ba ang kulit mo? Marunong ka ba talagang magmaneho? Pasensya na po. Ay, dahan-dahan lang po. Hindi mo ba ako naiintindihan? Kapag nasira iyan, mababayaran mo ba? Hello? Ano? Anong karapatan yung itigil ang gamot ng nanay ko? Bawal ang ginagawa ninyo, alam nyo ba iyon? Hello? Xiaojing, huwag kang umalis. Sawang-sawa na ako. Yang Chen, maghiwalay na tayo. Ayoko na ng ganitong buhay. Wala ka pa talagang naiintindihan? Hindi mo ba talaga ako naririnig? Pwede bang dahan-dahan lang? Kapag may nangyaring masama rito, kaya mo bang magbayad? Marunong ka ba talagang magmaneho? Wala kang kwentang tao. At walang pinag-aralan. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sinasabi ko na, wala kang kwenta. Marunong ka bang magmaneho? Ganito pa ang trabaho mo? Utang mo sa Arkila. Kayong lahat, talagang gusto nyo akong tapusin, no? Sige, sabay-sabay tayong mawawala. Nag-umpisa na ang sistema. May-ari, wala nang pinsalang matatanggap, gumamit ng 500 puntos, may natitirang 500 puntos. Anong nangyayari? Hindi ba kanina lang, kasama ang walang hiyang iyon, na wala na kaming dalawa? Nananaginip lang ba ako? Nagsimula na ang kusang pag-uugnay ng system. Pag-uugnay, 20%, 50%, 80%. Tagumpay ang pag-uugnay, koda IE 05. Ano to? Sumasagot po kay Panginoon, na-activate na ang system. Hoy! Ay, wag naman masyadong masama ang pananalita mo. Anong ibenta ang kidney? Mas matatanggap ko pa kung ibenta ang sarili ko. Sinabi ko namang magbabayad ako ng utang. Wala ring silbi kahit ilik mo pa ang contact list ko. Ang nasa contact list ko lang ay ang nanay ko at ang mga doktor sa ospital. Ano ba ito? Isang system? Parang sa mga nobela lang ah. Gusto mo bang magbayad ng 100 points para ipapalit sa 100 milyong dolyar? 100 milyon? Galing ba ang kwentong ito sa isang nobela? Akala mo ba talaga ay nasa pelikula tayo? Grabe! Anong nangyayari? Anong nangyayari? Hindi ito panaginip. Magandang araw po, Ginoong Yang. Para sa anumang katanungan tungkol sa bangko, maaari po kayong sumangguni sa akin anumang oras. Isa kayong mahalagang kliyente. At handa kaming magbigay ng 24 oras na serbisyo. Mukhang totoo nga ito. Yang Chen, ang utang mo sa upa, halos 3 buwan na, di ba? Kinakaawaan lang kita dahil may sakit ang nanay mo. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka nakapagbayad ngayong araw, kumanda ka sa akin, magpapatawag ako agad ng tao para itapon ang mga gamit mo. Tiya, kasi Anong kasi? Alam ko na ang sasabihin mo, ang upa, hindi na pwedeng lumipas pa ang kahit isang araw. Tiya, magkano ba ang kabuuang utang ko sa iyo? 2,500 dolyar kada buwan. Kaya 7,500 dolyar para sa 3 buwan. Tiya, babayaran ko na ng pati unang para sa 1 taon. Na-transfer ko na ang pera sa iyo, pakicheck mo na lang. May pumasok na 30,000 dolyar sa inyong balanse. 30,000? Sabi ko na nga ba, hindi ka ang tipo na hindi nagbabayad ng upa. Ang 100 puntos ay pwedeng palitan ng 100 milyong dolyar. System, palitan mo ang natitirang 400 puntos lahat sa pera. Ayos? Mukhang hindi pa ako pinababayaan ng tadhana sa oras ng panganib. Hello? Ano po? Kailangan nang lumabas ni nanay sa ospital? Gusto niyong ilabas ang nanay ko sa ospital? Sinasabi ko sa inyo, kung gusto ko kaya kong bilhin ang ospital na ito. Sige na, tama na yan. Huwag ka nang magyabang dito. Hindi pa bayad ang bill nyo sa ospital ngayon, at ang nanay mo ay mawawalan na ng matutuluyan dito. Ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan. Hoy Ale, kung hindi babayaran ng anak nyo ang bill, sino ang may sabing pwede kayong maupo riyan? Ikaw, dito ka lang muna manatili. Pasensya na kung mahirapan ka. Bakit nandito ang pasyente? Ang pamilya niya po, walang pambayad sa bill ng ospital. May ibang pasyenteng kailangan gumamit ng kwarto, kaya inilagay muna namin siya rito. Ilipat muna ang pasyente sa isang pribadong kwarto. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Ako na ang bahala.
Kung wala kayong pera, huwag na kayong pumunta sa isang pribadong ospital. Kahit maayos ang kapaligiran dito at may sariling kwarto, pero kung wala kang pambayad sa amin, talagang palalayasin kayo rito. Pinalayas ang nanay mo sa kwarto kanina. Nakita kong masama ang lagay niya, kaya pinayagan ko siyang manatili sa pribadong kwarto. Kung talagang wala kang pambayad, hanap ka na agad ng malilipatang ospital. Magbabayad ako ng para sa isang buong taon. Ay, huwag kang magpanggap kung wala kang pera. Isama mo na ang nanay mo at umalis na kayo agad. Doktor, ang pagliligtas ng buhay ay tungkulin dapat ng isang doktor. Pribadong ospital ito. Kung walang pera, huwag tumuloy dito. Hindi ito lugar para sa mga ordinaryong taong tulad niyo. Magkano ang bill para sa isang taon? Kung hindi lang nagpakitang gilas sa bait si Dr. Chi, ang nanay mo ay kanina pa wala. Magkano nga? Mawalang galang na po. Kumalma lang muna kayo. Ang gastusin sa loob ng isang taon, pati na ang mga gamot, ay aabot sa mahigit 800,000 dolyar. Baka gusto niyo muna tawagan ang... Nako, may nananakit na rito. Tulong. May nanamantala rito. Huminahon po muna kayo. Hindi nito masosolusyunan ang problema. Narito ang 2 milyong dolyar para sa gastos sa loob ng isang taon. Ang matitira ay para sa karagdagang bayad para sa aking ina. Pakiusap, doblehin niyo ang pag-aalaga sa kanya. Ikaw na mahirap ka. Paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Pumasok na ang pera sa account ng ospital. Totoo ngang 2 milyong dolyar ito. Hindi ako masamang tao. Pero kapag naglakas loob ka pa ulit na patulugin ang aking ina sa pasilyo, hindi na magiging ganito kadali ang lahat. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan po. Kung ang pera mo ay galing sa masama o nakaw, hindi ito tatanggapin ng aming ospital. Kung talagang kriminal ako, hindi na sana ako nagpakita rito. Alingson, ito ang bayad ko para sa almusal noon at ang sobra ay ituring mo na lang na interes. Ang batang ito, nanalo ba siya sa loto? Bakit ang laki ng hawak niyang pera? Hindi ka ba natatakot na baka manakawan ka? Sa loto, parang ganun na nga. Basta tanggapin mo muna yan, aalis na ako. Tagumpay ang may-ari sa pagtapos ng misyon. Ang kabutihan mo ay aking susuklian, gantimpala na 10 puntos. Natitirang puntos, 10. Ibig sabihin, makakakuha ako ng puntos sa tuwing may matatapos akong misyon? Hindi natuloy ang plano. Hindi ba napag-usapan na natin na lolokohin natin ang lalaking iyon na manghiram ng pera? Bakit bigla na lang siyang nagkapera? Balita ko ay ang lalaking siyang ay biglang naging mayaman. Anong nangyari? Hindi ko rin po alam. Brother Long, gusto niyo bang magpadala ako ng mga tauhan para imbestigahan ang lalaking iyon? Sir, pakiusap huwag niyo pong hawakan. Exclusive membership store po ito, kaya bawat damit dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 dolyar. Maaari po kayong pumunta sa katapat naming mura at pampublikong mall. Sir, Ito, at pati na ito. Ibalot mo lahat para sa akin. sir, ang damit na ito ay 29,000 at 800 dolyar. Nagbibiro ba kayo? Pasensya na po, sir. Gusto niyo bang ihatid ko na lang kayo sa labas o baka gusto niyong tignan ang bago nating koleksyon? Sandali. Itong mga kinuha ko kanina, ayaw ko na ang mga ito. Ibalik nyo lahat iyan. Hindi ko po maintindihan. Anong ibig ninyong sabihin, sir? Nahawakan mo na ang mga iyan, ayaw ko na. Sir, pasensya na po. Baguhan lang po ang empleyado namin. Hindi pa siya masyadong marunong rumespeto. Pagpasensyahan niyo na po. Maaari akong kumuha sa inyo ng pinakamataas na limit sa membership card. Pero may isang kondisyon. Ano po iyon? Sige po. Pati salsikin mo siya. Sir, patawad po sa pagiging mapagmataas ko. Xiao Wang, ibigay mo na ang sweldo niya at paalisin siya. Wow! Talaga palang yumaman ka na? Gusto ka sanang makasama ng aming Brother Long sa isang seryosong usapan. Nagpadala na ng misyon, 5,000 puntos. Gising ka na pala. Nasaan po ako? Tia, kasalukuyan po kayong nasa specialist ward ng ating ospital. Ang inyong anak po ang nagbayad para rito. At para sa akin po, kailangan ko muna pong obserbahan ang inyong kondisyon. Sa nakikita ko naman, ang lagay ng inyong kalusugan ay naging maayos at stable naman. Doktor, hindi po ba kayo nagkakamali? Dati po ay nasa kwartong pangwaluhan lang ako. Hindi kayang bayaran ng anak ko ang ganito kamahal na kwarto. Ang pangalan po ng anak ninyo ay Yang Chen, lalaki, 22 taong gulang. Tama po ba? Kung ganoon ay tama nga kami. Huwag po kayong mag-alala.
hindi po magkakamali ang ating ospital. Talagang binayaran po ng inyong anak ang lahat. Pero siya, hindi kaya gumawa siya ng masama o ilegal para rito. Tia, may gusto po sana akong itanong sa inyo. Kung maaari po ba? Oh, balita ko bata, biglang yaman ka raw kamakailan. Maayos pala itong billiard hall. Nag-uulyanin ka ba? Tinatanong kita ng maayos. Nagatanong ako sa iyo. Nakumpleto na ang level C na misyon? Ang kakayahang tumindig laban sa lahat ay nakumpleto na? Gantimpala na 5,000 puntos? May natitira pang 5,000 puntos? Bigyan mo ako ng abilidad para maparusahan sila. Simulan na? Ipapaalam ko sa inyo ang kapalit ng sampal na ito. Bayad na ang utang ko sa inyo. Pero ang sampal na ito, pati na ang nakaraang pambabastos ninyo sa aking ina, ay pagbabayarin ko sa inyo lahat ngayong araw. Tia, alam ko na po ang buong detalye. Magpahinga po muna kayo. Tawagin niyo lang po ako kung may masama kayong nararamdaman. Yang Chen, ikaw ba talaga ang taong hinahanap ko? Ano ngayon? Kayong lahat ay walang sinabi sa akin. Kumanda ka. Aba, ang maliit nating kapatid ay mukhang mainit ang ulo. Batang lalaki, parang ang init yata ng ulo mo. Batang lalaki, ano nga bang apelyido mo? Mukhang magaling kang lumaban ah. Ang napakasikat na President Han ng CTA? Sila pala ang mga tau-tauhan mo, hindi na nakapagtataka. Oh, kilala mo pala ako? Sino ba ang hindi nakakakilala sa tanyag na reyna ng mga pautang? Pinupuntirya mo pa talaga ang mga pasyente sa ospital. Doon sa ospital, matagal ko nang nababalitaan ang pangalan mo. Sinasagip ko lang sila. Kailangan nila ng pera. At kailangan nilang mabuhay. Napakasama mo talaga. Ganito ang kalakaran ng lipunan ngayon. Magaling kang lumaban. Ano? Sumama ka sa akin sa paniningil ng utang at sisiguraduhin kong magiging mayaman ka. Pasensya na, ngunit hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na ibenta ang aking konsensya. Kayong mga inutil, ayusin nyo na ang lahat ngayon din. Napakahiwaga ng sistemang ito. Pakiramdam ko ay tila nasaniban ako ni Zhang Sanfeng. Dr. Chi, ano po? Kababasa ko lang ng dokumento. Mauna po kayo sa loob. Tuloy po kayo. Bulag ka ba? Ikaw pala ay. Napakaliit nga naman ng mundo. Hahaha. Huwag kang ganyan. Ako, kilala kita. Wala kang takot dahil wala ka nang mawawala pa. Pero, binibigyan mo ako ng matinding takot. Huwag kang matakot. Maganda ang kotse mo. Gusto mo bang maging driver ko ulit ng 2 araw? Akala mo ba talaga? Ay driver mo lang ako? Ilabas mo ang cellphone mo. Kukunin mo ba ito? Tatawag ako ng pulis. Ilalabas mo o hindi? Kapag itinuloy mo ito, tatawag talaga ako sa 911. Bagong bili ko lang ito. Ang iyong balanse ay nadagdagan na ng 2 milyong dolyar. Ang kotseng ito, sa akin na ngayon. Bumaba ka. Bumaba ka? Dr. Chi, ang nanay ko. Napakasama talaga ng ugali mo. Wala akong ginagawang masama. Huwag kang mag-imbento ng kwento laban sa akin. Wala naman akong sinabing ginawa mo. Bakit ka kinakabahan? Doktor, pareho tayong nag-aral ng medisina. Pero bakit mo nilagyan ng pampatulog ang tubig ko? Ano ba ang plano mo? Maayos ka lang? Siyempre, ayos lang ako.
Sa naging reaksyon mo, mukhang inaamin mo na. At ano naman kung ako nga ang gumawa niyan? Mayaman ako at may kapangyarihan. Bakit ba ayaw mo sa akin? Dahil mukhang personal na problema nyo ito, siguro ay. Huwag kang aalis. Mag-ingat ka. Sus, ikaw lang pala? Ang galing ah. Huwag kang magmadali dahil ikaw na ang susunod. Ako? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Anong balak mo? Nanalo ka ba sa loto? O nakakuha ka ng malaking mana? Bakit mo ba tinatanong iyan? Para sa akin, mukhang hindi. Siguro isa ka ring tagapangalaga ng sistema. Ikaw siguro ang may-ari ng sistema. Paano mo nalaman? Hindi. Anong sistema ba? Wala akong alam. Mukhang kakakuha mo lang ng sistema. At hindi mo pa alam kung paano ito gamitin. Sisihin mo na lang ang malas mo sa buhay. Chenzi, anong nangyayari dito? Tungkol dito, walang kinalaman ng mama ko rito. Tia, kakapitik lang naming dalawa ng isang bastos sa ospital. Nakipaglaban sa kanya si Yang Chen kanina. Tumawag po tayo ng 911. Chenzi, Sino ka ba talaga? Ano ang balak mo? humiga ka na lang. Hindi muna ako kikilos laban sa iyo. Paano mo nalaman na ako ang may-ari ng sistema? Hindi pa ba sapat na patunay ang mga kakaiba mong kilos? At talaga bang doon mo lang iyon base sa ganoon lang? Siyempre hindi. Ang impormasyon tungkol sa iyo ay binili ko gamit ang malaking puntos. Mga walang silbi. Paano kayo nabugbog ng isang tao lang ng ganyan? Mga patay gutom. President Han. Yung lalaking yon, bigla siyang yumaman at bigla ring bumilis ang kaniyang kamay. Ano to? Gumagawa ka ba ng pelikula? Pero, President Han, siya. Tumahimik ka na. 2 bagay lang. Kundi, pasunurin mo sa akin ang Yang Chen na iyan. O kundi naman, diretso lang tapusin siya. Opo. Ibig mo bang sabihin? Mayroon pang 3 humahawak ng system? Maaaring ang sabihin na ganoon. Hindi ko alam kung sino sila. Kahit na pwedeng magbayad ng malaking halaga ng mga puntos, kapalit ng kanilang impormasyon, ngunit ito ay paiba-iba. Kung ganoon ay maswerte ka pa pala. At nakatagpo mo agad ang isang baguhan na tulad ko. Totoo iyan. Kapag nagtapos ka ng isang holder, ang gantimpala na ibibigay ng system ay higit pa sa iyong maiisip. Siyempre, narinig ko lang din iyon. Kung ganoon, bakit hindi mo ako tinapos nung una pa lang? Ang tanging layunin ko sa pagkuha ng mga puntos ay para mabuksan ang isang kakayahan ng Diyos ng panggagamot. Ang tanging pangarap ko simula noong bata pa ako ay ang gamutin at magligtas ng buhay ng kapwa. Para saan naman ang kakayahang iyon? Ayon sa balita, kaya nitong magpagaling ng mga sakit na wala pang lunas sa kasalukuyang siyensya. Kung ganoon ay dapat lalo mo akong tinapos noon. Nang makita ko kayo ng iyong ina, bigla kong naramdaman na nagiging mali ang aking inuuna. Hindi ko dapat piliin na magsakripisyo ng buhay para lang makapaglitas ng iba. Pwede mo ba akong turuan kung paano gamitin ang system? Gusto ko rin kasing iligtas ang aking ina. Ito na lang ang tanging paraan. Tutal naman ay alam mo na isa rin akong humahawak ng system. Marami pang kayang gawin ng sistema, pero ang tanging paraan para makakuha ng puntos ay ang tapusin ang mga gawain. Gaya na lang nung nakaramdam ka ng pagkahilo dahil iyon sa abilidad ko. Kaya kong punuin ang paligid ng pampatulog. Ibig sabihin, ang doktor na iyon ay parang isang hamak na sinusubukan ng isang eksperto. Oo. Nasa presinto na siya para managot. Kung saan-saan na kita hinahanap. Nandito ka lang pala at nakikipaglandian sa babaeng doktor na to. Sino siya? Asawa ko. Dating asawa, wala na tayong relasyon ngayon. Nung ibinenta mo ang bahay para ipangbayad sa ospital ng nanay mo, dapat kalahati ng pinagbentahan ay akin. Para sa nanay ko ang bahay na iyon. Ano ang kinalaman mo doon? Wala ka bang alam sa hatian ng ari-arian kapag nagdiborsyo? Sir, ako ang abogado ni Miss Lee, tama po ang sinabi niya. Sa presyo ng bahay niyo ngayon sa merkado, kailangan niyo siyang bayaran ng hindi bababa sa $500,000. Ang inyong balanse ay pumasok na. $1,000,000. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Sabihin mo, ano na ang gagawin natin, hindi naman natin sila kayang talunin sa laban. Boss, may naisip po akong paraan. Hindi ko lang alam kung uubra. Uubra iyan. Sige, gawin mo ang eksaktong sinabi mo. Sige po, boss. Pupunta na kami ngayon din. Tara. May pakialam ka ba? Ex-wife. Oh, hindi kaya galing sa pera ng doktor na to yan? Doktor, lahat na lang ba ng basura ay pupulutin mo at iuwi? Binabalaan kita. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sinasabi ko sa inyo, kapag sinubukan niyo kaming saktan, maaari namin kayong kasuhan. Sige lang,
Kasuhan mo kami, magaling na abogado. Gusto ko ring makita kung paano mahahatulan ang kaso ng paninirang puri. Maghintay ka lang. Salamat sa iyo. Pasensya ka na sa abala. Ayos lang. Noong nandoon tayo sa opisina, tinulungan mo rin naman akong pigilan ang hayop na iyon. Hayaan mo na. Para sa iyo, napakadali mo lang namang harapin iyon, di ba? Isipin mo na lang na ito ay premyo ko sa kabutihang ginawa mo. Si Ang Chen ka, di ba? Pati na rin ang walang hiyang si Chianran. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang mapapala niyo sa pagbangga sa akin. Nabalitaan ko na dinala raw siya sa presinto. Totoo yan. Mukha siyang disenteng tao, pero sinong mag-aakalang isa pala siyang hayop? Bakit mo ako dinala rito sa nursing home? Alam mo ba kung paano magligtas ng buhay? Hindi naman ako doktor, syempre hindi. Oh, iyon naman pala. Ang paraan para makakuha ng points sa system ay kailangan mo talagang gumawa ng mga bagay-bagay. May napansin akong isang pattern. Ano yon? Ito ay ang paggawa ng mabuti. Kapag nakagawa ka ng mabubuting bagay para sa lipunang ito, doon pa lang tataas ang points mo. Kahit na dinala mo ako sa nursing home, wala rin naman akong magagawa rito. Tingnan mo ang mga matatandang yan. Problema pa ang pagkain at paglilinis ng kwarto. Ang mga caregivers dito sa nursing home, hindi rin nila maaasikaso ang lahat. Araw-araw akong nanggagamot at nag-oopera, kaya kailangan mo na ring magmadali na dagdagan ang points mo. Dahil kapag nalaman nila, magiging delikado ito. Tama ka? Kapag nahanap ako ng ibang tao, baka. Ang impormasyong hinihingi nyo ay nahanap ko na. Salamat, President Han. President Han, tungkol doon sa renta sa billiard hall, baka po pwedeng... Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagpapakain ng mga taong walang silbi. Kung palpak na naman kayo sa gagawin nyo ngayon, wag mo akong sisihin kapag kinalimutan ko na ang pinagsamahan natin. Huwag po kayong mag-alala, President Han. Tinitiyak po namin na magagawa namin ang trabaho. Dage, kapag nagtagumpay tayo rito, siguradong susunod na sa atin ang batang yan. Masyado pa siyang bata, kailangan nating ipakita sa kanya kung sino ang tunay na amo rito. Ay nako, pagod na ako. Pinaglalaruan mo ba ako? Maghapon akong naglinis ng dumi. Bakit naman kita lalaruin? Tingnan mo kaya ang mga puntos mo. Diyos ko, ang dami ko na palang puntos. Oh, tingnan mo. Sabi ko naman sa'yo hindi kita niloloko. Sa pagkakataong ito, wag mo namang ipalit lahat sa pera. Kumuha ako ng isang kakayahan. Anong kakayahan naman yan? O, may dugo ang ilong mo. Pagod ka ba dahil sa sobrang init? Hindi po. Madalas pong mangyari ito sa akin. Tuyong-tuyo lang ang ilong ko. Kaya ano nga ba ang pinalit mong kakayahan? Tungkol doon. Sasama kita sa isang lugar para makita mo. Ano ba talaga yon? Baka naman ang nakuha mong kakayahan ay ang bastos mo talaga. Hindi ko rin alam kung nasaan ang switch nito. Batang lalaki, may napusuan ba kayo? Ang lahat ng ito ay mga tunay na antigong gamit. Boss, magkano po ba ang Exo na ito? Aba, mahusay talagang pumili si batang lalaki. Dahil ito ay isang Yaozhou porcelain mula pa sa panahon ng Renzong. Bigyan mo lang ako ng 700,000 dolyar para lang magkaibigan tayo. Ibibigay mo ba sa halagang 50,000 dolyar? Nako, sige. Ibebenta ko na sa'yo. Sige, itatransfer ko na ang bayad. Teka boss, ang ganda ng maliit na gamit na ito. Pwede bang freebie na lang? Aba, batang lalaki, napakahusay niyo talagang makipagnegosyo. Halos wala na nga akong kikitain dito. Sige na nga, kunin mo na. Ito na lang, ipanglalaro lang ng bata. Napakabilis talagang maloko ng taong ito. Ang laki ng kinita ko ngayon. Natingnan mo na ang soon na ito. Sigurado ka bang mahalaga ito? Isa lang itong hamak na handicraft. Ang pinaka-importante ay ang selyong ito. Kailangan mo ba talaga ng pera? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong palitan ang kasanayan na ito. May dalawang dahilan para sa kasanayang ito. Una, noong makuha ko ang selyong ito, nadagdagan agad ang points ko ng 5,000 puntos, ibig sabihin lang nito. Sa bawat kayamanang makukuha ko, matatapos ko ang isang misyon. Hindi ko alam ang tungkol doon.
Ano pa? Pangalawa, ito ay para sa tumor ni Mama. Sinasabi ng lahat ng mga doktor noon na hindi nila mahanap ang kinalalagyan ng tumor niya, kaya napakahirap operahan, pero gamit ang kasanayang ito, matutukoy ko na kung nasaan ang tumor ni Mama. Pero kahit mahanap ang tumor, hindi ka naman marunong mag-opera. Kaya nga, tutulungan kitang makuha ang kasanayan ng pagiging mahusay na doktor dahil iyon lang ang makakaligtas sa kanya. Ano ka ba? Sinabi ko na sa iyo na hindi ako sasama. Ako ang magdedesisyon para sa sarili ko, tsaka may boyfriend na kaya ako. At isa pa, may boyfriend na ako. Sige na, sige na. Kung hindi kayo naniniwala, isasama ko siya rito para maniwala kayo. Pinipilit ako ng pamilya ko na makipag-blind date. Pwede mo ba akong... Huwag mong sabihin gusto mong magpanggap ako bilang boyfriend mo? Sige na, isipin mo na lang na nagsasama tayo sa iisang problema. Pakiusap na. Ayaw ko, hindi naman ako marunong umarte, tsaka kasal na ako dati. Dati pa naman yun eh. Hindi ako sasama. Yang Chen, sinasabi ko sa iyo. Yung tungkol sa paninilip mo sa akin, paano natin lulutasin yun? Kung hindi ka sasama, sisigaw ako rito ngayon din, may walang hiya rito. Huli ka. Hindi ka naman ganyan dati. Sige na nga, sasama na ako. Yanran, nakapagtapos siya sa sikat na universidad at panganay na anak ng isang mayamang negosyante rito. Miss Chi, nirerespeto ko na may boyfriend ka na, pero hindi naman kailangan magsama ka ng ganitong klaseng prom di. Ito ang pinakamagandang tea house sa lungsod. At ang iniinom mo ngayon ay ang pinaka-expensive na puerti. Kaya mo ba talagang inumin yan? Ayos lang naman. Siya nga pala ang boyfriend ko at kung wala na kayong sasabihin, aalis na kaming dalawa. Sandali. Maupo kayo. Yanran, pumunta siya rito para sa iyo. Ito nga pala, nabili na nga ako sa auction. Isang maliit na tasa ng tsaa. Regalo ko na ito kay Miss Chi. Bilang tanda ng ating pagkikita. Nga pala, ang presyo ng tasa na ito sa auction ay $150,000. Ang presyo ng tasa ng tsaang ito sa subasta ay $150,000. Pupunta lang akong banyo. Huy, wag mo akong iwan ditong mag-isa. Babalik din ako agad. Kaya Miss Chi, ang antas ng pamilya ko ay hindi mapapantayan ng kahit sino. Kung siya nga talagang iyong kasintahan, pinapayuhan kita mag-isip muli. Dahil... Hindi na kailangan. Dahil ang pagmamahalan namin ni Chi Yanran ay hindi matitibag ng iilang mga salita na sasabihin mo. Sino ang batang ito at bakit napakawalan niyang gumalang? Hoy, pakisabi nga sa tatay mo. Huwag na siyang pumunta sa mga walang kwentang subasta. Nasasayang lang ang pera niya sa peking produkto. Anong karapatan mong sabihing peke yan? Ang kulay sa labas ay halatang ginawa lang para magmukhang luma. Ginamitan iyan ng acid o kaya naman ay mataas na init. Gumamit ka lang ng karayom o maliit na kutsilyo ay madali nang matatanggal ang kulay nito. Tara na, Yanran. Sige. Pwede kayong umalis. Pero kung talagang magaling ka, bayaran mo muna ang tiyang iniinom nyo. Sir, ang nagastos nyo para sa pinakamataas na uri ng puerti ay $19,800. May dagdag pang 15% para sa service fee. Boss, paano po natin lulutasin ang bayarin na ito? Boss? Kabibili ko lang sa halagang mas mataas sa market price, ang tea house na ito para sa $200,000. Sapat na ba iyon para sa'yo? Nakuha mo na ba? Ikaw ang may-ari ng shop na ito? Ay naku. Tia, talagang hindi namin nakilala ang isang mahalagang tao. Tama na iyan, umalis na tayo. Sandali lang. Ito ang business card ko. Madalas akong uminom ng tsaa rito. May tuturing niyo akong loyal na customer. Wala akong alam sa mga nangyari noon. Dahil 10 minuto ang nakalipas, tsaka ko lang kinuha ang shop na ito. Kaya tungkol sa ugnayan mo sa may-ari, sa dating may-ari mo na lang iyon sabihin. Hey, Sino ba talaga siya? hindi ko rin alam. Akala ko ang anak nating si Yanran ay nakahanap lang ng ordinaryong lalaki, sinong mag-aakalang siya pala ay. Ngayong araw, talagang ipinahiya mo ang buong pangalan ng pamilya namin. Sa susunod, huwag mo na akong lalapitan pa. Pero dati, hey, yung pangakong komisyon mo sa akin. Ikaw talaga. Binili mo lang ba talaga ang tea house na ito? Minalas lang siya dahil itong bagong skill na nakuha ko ay nagamit ko pa pala. Salamat sa pagtulong sa akin. Siguro pabuya iyan para sa lahat ng mabubuting ginagawa mo. Gusto mo bang turukan kita ng anesthesia at hayaan kang matulog diyan sa kalsada? Pasensya na, mali ako. Doktor,
Nawawala po ang nanay ko. Ano? Pumunta muna tayo sa surveillance room para makita kung anong oras umalis ng kwarto ang nanay mo. Sige po. Tapos na ba ang trabaho? Nakuha na po namin at kontrolado na ang nanay ni Yang Chen. Siguraduhin ninyong maayos ang trato sa matanda, siya ang pinakamahalaga nating alas sa ngayon. Maganda ang ginawa niyo sa pagkakataong ito. Ito ang pabuya para sa inyo. Boss President Han, ilang taon na rin po kaming tapat na naglilingkod sa inyo. Paano na po ang tungkol sa kapatid ko? Ang sakit ng kapatid mo. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang gagastusin ko doon? Sa liit ng kinikita niyo ngayon, hindi pa sapat iyan kahit para sa isang kama sa ospital. Katatapos niyo palang gumawa para sa akin, tapos kung ano-ano na agad ang hinihiling niyo. Pasensya na, pero pagbabayarin kita. Huwag po kayong mag-alala, dagay kaming mga itinuturing mong kapatid ay gagawa ng paraan para mailigtas ang ating kapatid. Sige na, tama na ang salita. Kunin mo na ito at ibahagi sa iba nating kasamahan, pagkatapos ay padalhan mo ng mensahe ang lalaking, ang pangalan ay Yang. Nahanap ko na po. Bumalik ang ginang sa kaniyang kwarto bandang alas 4 ng hapon at pagkatapos ng alas 5 habang nasa wheelchair ay inilabas siya ng ilang mga doktor. Ang mga taong ito, mga doktor ba sila sa ospital nyo? Siguradong hindi sila ang mga iyon. Ang sinusunod naming sistema rito sa ospital, isang doktor lang ang humahawak sa ilang pasyente. Imposibleng maraming doktor ang sabay-sabay na pupunta sa kwarto ng iyong ina. Sa ganitong sitwasyon, maaaring nakalusot sila sa seguridad ng ating ospital. Dapat ay naisip ko na iyon noon pa. Ang gagawin mong iyan ay parang pagpapakain sa sarili mo sa mga leon. Kumpara sa dati, ibang-iba na ako ngayon. Dahil alam nilang malakas ka, siguradong maghahanda sila ng husto laban sa iyo. Kapag sumugod ka na lang ng biglaan, at kung sakaling masaktan ka, mapapahamak din ang iyong ina. Wala na akong pakialam sa mga bagay na iyan. Ginagawa ko lang ito para sa iyong ikabubuti. Nabalitaan ko na medyo magaling daw itong kinalaban natin. Brother Key ang isang ito. Tingnan mo po ito. Ang lampa naman ng batang ito, napakawalang kwenta nyo talaga. Brother Key, huwag tayong masyadong kumpiyansa kahit na world champion po kayo sa sanda. Pero ang lalaking ito ay tila may madadayang taktika. Brother, naging bobo ka na ba matapos mong mabugbog? Hindi mo ba alam na ang Brother Key na gaya ko ang tatalo sa lahat ng madadayang taktika? Alam ko po, alam ko. Nais ko lang po kayong paalalahanan. Tama na? Huwag mo nang damihan ng daldal. Kailangan lang natin ay maghintay na dumating siya. Chi Yanran, ikaw, Gising ka na pala? bakit mo ginawa ito? Siyempre dahil ayaw kong itaya mo ang buhay mo. Pero hindi naman kailangang patumbahin mo ako. Tila ganyan talaga kayong mga lalaki. Kapag may problema, bigla na lang kayong sumusugod ng walang iniisip. Ano ito? Ito ang mapa ng billiard hall. Mayroon akong plano. Yanran, may 3 tao sa loob ngayon. Isa na doon si Brother Long at ang bata niya. Pero may isa pa roon na hindi ko pa nakikita. Malamang ay katulong nila ito. Mag-iingat ka po. Sige, papasok na ako. Yang Master Yang, dumating ka na pala. Nasaan ang nanay ko? Huwag mo akong piliting saktan kayo. Brother, dahil pinapunta na kita rito, mas mabuti siguro kung maupo muna tayo at mag-usap. Huwag na tayong magplastikan. Gusto ko nang makita ang nanay ko. Anak, alam mo ba, ang bait ng kaibigan mo, isinama pa niya ako rito para mag-shopping. Wala kaming ginawang masama sa nanay mo. Sa katunayan ay isinama pa namin siya para magliwaliw at magsaya. Salamat sa iyong intensyon, pero kailangan ko na siyang makita agad. Para naman tayong hindi magkaibigan yan. Sino ang makikipagkaibigan sa mga pautang na gaya nyo? Paano kung gusto ko talaga na maging malapit tayo? Yang Chen, huwag kang masyadong mayabang. Ano ba talagang gusto mo? Ang boss namin, yung nakilala mo noon na si President Han. Gustong-gusto ka niya. Umaasa kami na magagawa nating magtrabaho ng magkasama. Tinanggihan ko na siya noong huling pagkakataon. Tingnan mo si Zhuge Liang, kahit ang magagaling ay kailangang suyuin ng paulit-ulit. Huwag na maraming salita. Hindi ako papayag. Sa tingin ko talagang mga wala kayong kwenta. Ang sasama niyo talaga, mga walang silbi. Direktang parusahan ng taong yan para makuha na natin ang lahat, di ba? Brother Chi, parang hindi po tama ang ginagawa nyo.
Kinakausap ko pa ang lalaking ito. Lintik, talagang itinuring mo akong tauhan mo? Sinermonan mo pa ako tungkol sa patakaran? Kayo palang grupong ito ay talaga namang mga masasamang tao, pati sarili ninyong kasama ay hindi pinapalampas. Kasama? Ang itinuturing ko lang na kasama ay ang mga taong mas mahusay kaysa sa akin. Sila? May hina lang silang lahat. Akala mo ba talaga ay matatalo mo ako? Maayos ka lang ba, Yang Chen? Maayos lang ako. Pumunta ka na ngayon sa Huayang Department Store, nandoon ang nanay ko. Paano naman kayo? Huwag mo akong alalahanin, gamitan mo sila ng pampatulog. Para ito sa pagtakas. Dati nyo na po akong napabagsak ng 2 beses, mas may karanasan ako kaysa sa kanila. Sige, dapat ay maging ligtas ka. Hindi pa ako mawawala ng ganoon kadali. Hindi pa ako tapos magsaya. Di ba sabi mo ay malakas ka? Akala ko ba malakas ka? Anong nangyari? Gumagamit ka ng lason? Lason? Buhay ka pa ba sa nakaraang siglo? Bakit tila wala lang iyon sa iyo? Bakit naman ako masasaktan doon? Ang babaeng ito, kailangan ba talaga iyon? Masyadong pinalalaki. Mukhang kailangang tapusin na ito ng mabilisan. Ganyan din ang iniisip ko. Tia? Tia? Maganda rin po ang damit na to. Pwede niyo po itong isukat? Sige, susubukan ko. Sige po, isukat niyo. Tiya, ako ito, si Dr. Chi. Bakit nandito ka? Ang mga tao sa labas ay hindi mga kaibigan ni Yang Chen. Kung ganoon, sino sila? Gusto nilang gamitin kayo para takutin si Yang Chen. Nandito ako para tulungan kayo. Kaya pala masyado silang mabait sa akin nang walang dahilan. At binibilhan pa ako ng mga damit. Tiya, makinig kayo sa akin mamaya. Gusto kong pumunta sa banyo. Tia, may sakit pa po kayo? Nag-aalala po kami sa lagay nyo, kaya sasamahan namin kayo papunta doon. Sige na nga. Hindi po ba parang hindi tama ito? Kung ganoon po, Tia, Maghihintay po kami sa labas. Napakaangas nyo talaga. Tiya, tara na. Anong nangyayari sa kanila? Pagod na sila at inaantok, kaya nakatulog sila. Ikaw. Marunong ka rin bang magsanda? Isipin mo na lang na isa akong henyo. Anumang kilos na makita ko ng kahit isang beses, ay kaya ko nang matutunan. Kahit na hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Pero aaminin ko, napakahusay mo. Matulog ka na lang ng mahimbing. Hello? Salamat sa paghihirap mo. Pabalik na ako dyan ngayon. Ma, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Ang daming nangyayari nitong mga nakaraang araw. Ano ba ang problema? Walang malubhang problema kay Tiya at hindi rin naman siya sinaktan ng mga taong nandoon. Ma, ayos lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka na lang po para gumaling ka. Hindi, kailangang ipaliwanag mo ito ng malinaw sa akin. Mag-usap muna kayong mag-ina. May aasikasuhin pa ako sa ospital. Una na ako. Ma, wala talagang problema. Anak kita at galing ka sa sinapupunan ko. Kung may problema man o wala, tingin mo ba hindi ko malalaman bilang ina mo? Ano po ba ang gusto mong malaman? Bakit bigla kang nagkaroon ng maraming pera? Bumili po ako ng loto at nanalo ako. Anong loto? Anong premyo? Hindi ko na maalala. Siguro mga ilang milyong dolyar iyon. Si Yang Chen talaga. Kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo, simula ngayon, hindi na kita kakausapin. Ma, maniwala ka po sa akin. Hindi ko lang masabi ang ibang bagay dahil ito ay para rin sa ikabubuti mo. Iyan din ang mga salitang sinabi ng tatay mo noon, parehong-pareho kayo. Ang tatay ko po? Nitong mga nakaraang araw, naramdaman mo ba na parang hindi maayos ang pakiramdam mo? Hindi naman po. Ang biglang pagyaman, ang aksidente? Ma, ano po bang sinasabi niyo? Huwag niyo naman akong takutin. Yang Chen, gaya ka ba ng tatay mo na may espiritong sumapi sa iyo? Mga wala kayong silbi. President Han, ginawa naman po ni Brother Key ang lahat. Ginawa ang lahat? Sa dami nyo na mahigit 10, hindi nyo natalo ang isang Yang Chen? Hindi po sa ganoon. Yung lalaking siyang na iyon, totoong magaling talaga siya.
Nasa ospital pa rin hanggang ngayon si Lauki. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nalugi sa akin? Mula sa araw na ito, sabihin nyo sa mga pasyenteng iyon, tataas na ang interes nila. Kung hindi sila makabayad, kayong lahat ay magbabantay sa tapat ng ospital para maningil. Kapag wala kayong nakuha, kukunin ko ang mga internal na parte ng katawan nyo at ibebenta ang mga ito. President Han, kapag itinaas pa ang interes, maraming mawawala ang buhay nito. Buhay? Buhay nila ang gusto ko. Noong nagsisimula pa lang ako, kalat sa kalsada ang mga ganyang kwento. Nga pala, isang buhay din ang kapatid mo. Mayroon talagang dapat mawala. Siguro naman ayaw mong mangyari sa kaniya iyon? Naiintindihan ko po. Yanran, anong nangyayari dito? Sa ospital na ito, maraming pasyente ang nangungutang lang pampagamot. Ngayon, yung lalaking Han na iyon ay itataas ang interes nila. Tataas ang interes? Baka dahil ito sa nangyari sa iyo, nagalit si Han. Ibig sabihin ba niyan ay lilipat sila ng ospital? Ang ilan ay huminto na sa pagpapagamot. Umuwi na lang sila para hintayin ang katapusan nila. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kalahati na ng araw ang trabaho mo. Magpahinga ka muna at uminom ng tubig. Ma, malapit na po ako matapos. Nga pala ma, tungkol sa nabanggit nyo sa akin noon, ano po iyong tungkol sa mahiwagang nilalang? Bago mawala ang papa mo, sabi ng mga tao sa nayon ay nababaliw na siya. Bakit po nila nasabi na baliw siya? Kasi ibinilanggo niya ang sarili sa isang bodega at nanatili siya doon ng isang buwan. Noong oras na iyon, wala sa amin ang makabukas ng pinto niya. Ano po ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, katulad lang ng kinuwento ko sa iyo, isang gabi, sinabi ng papa mo na lalabas siya, pero mula nang umalis siya, ay hindi na siya kailanman bumalik. Noong makabalita na kami tungkol sa kanya, ay galing na sa pulis ang impormasyon. Mula sa pulis? Sabi ba nila ay naaksidente siya? 10 na ang nakalipas na taon. At ang ulat ay isa itong aksidente sa kalsada. Pero bago iyon, ang papa mo ay bigla na lang nagkaroon ng napakaraming pera, ibinili ako ng maraming gamit, at nakapagpatayo pa tayo ng bahay. Kaya tinatanong kita, saan galing ang perang hawak mo ngayon? Ma, tungkol sa bagay na yan, mahirap pong ipaliwanag. Pero sumasumpa ako sa inyo. Hindi ako magiging gaya ni Papa. Naiiwan kayo nang walang pasabi. Bahala na. Bigla ko lang kasing naalala at naramdaman ang pangungulila sa matandang iyon. Ma, kailangang magpatuloy sa buhay. Narito naman po ako para samahan kayo. Malaki ka na. Kung may mga bagay kang ayaw sabihin, hindi kita pipilitin. Pero mangako ka sa akin ng isang bagay. Huwag kang kailanman gagawa ng anumang mapanganib. Opo ma, pinapangako ko po. Yang Chen, lumabas ka muna saglit. Ma, lalabas lang po ako sandali. Sige, sige. Anong plano mo tungkol doon sa panig ni Han? Sa totoo lang, may paraan na ako. At saka, may kailangan din ako sa iyo. Samahan mo ako sa isang lugar. Nasaan tayo? Ito ang bago kong nakuha na lugar. Naisip ko kasi, na kailangan ko rin ng isang lugar para sa opisina ko. Ang gara mo talaga. Dahil ang taong iyon na si Han ay gustong kalabanin tayo, pati na rin ang maraming pasyente, ngayong pagkakataong ito, parurusahan ko na siya. May plano ka na bang panlaban? Kani-kanina lang, imbestigahan ko ang katayuan ng pera sa lahat ng kumpanya niya. Marunong ka rin sa ganoon? Mula nang makaharap ko sina Brother Long at Brother Key, nakakaipon na ako ng maraming puntos. Ngayon, natuto na rin ako ng kaunti. Nahulaan ko na. Pero sa susunod, dapat din nating pag-aralan ang mga paraan para protektahan ang sarili mo. Sa totoo lang, ang pag-aaral ng mga ito ay isang paraan din para protektahan ang sarili. May isa pa palang bagay, ito ay tungkol sa iyong nanay. Ganito, samahan mo ako mamayang hapon sa condominium sa City Center. Gusto ko kasing doon muna patuloyin ang nanay ko. Siguraduhin nating hindi ito kumalat. Siyempre naman po, para naman sa medikal. Kailangan ko ang tulong mo. Walang problema. Ibibigay ko sa iyo ang mga gamot na iniinom ng nanay mo ngayon. Sige, kaya kung maaari, ay tulungan ako ni Miss Chi mamayang hapon para maghanap ng bahay. Talagang kailangan mo ako. Loko ka. Bakit parang walang pumapansin sa atin? Baka busy lang ang lahat. Sir, ang pagtingin ng bahay dito ay kailangan muna ng verification ng asset. Hindi ito kayang bilhin ng mga ordinaryong mayayamang bata lang. Verification? Magkano ang kailangan? Kailangang umabot ang asset mo sa $500 milyong. May laman itong $1 bilyon at $500 milyong. Sapat na ba iyon para maging qualified ako? Pasensya na po, sir. Ihahanda ko na po agad ang pagtingin nyo sa bahay. Maupo muna kayo. Maupo muna po kayo. Kukunin ko lang ang mga impormasyon para sa inyo.
Sandali lang. Iyon na lang. 1 bilyon at 200 milyong dolyar ng cash, i-reserve mo na iyan para sa akin. Sigurado po kayo? Bakit? Bawal ko bang bilhin iyan? Hindi naman po, sir. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganitong kabilis na paraan ng pagbabayad. Ihahanda ko na po agad ang kontrata. Sir, ito po ang numero ko. Pwede po bang mahingi ang sa inyo? Sa tingin ko ay hindi na kailangan dahil isang bahay lang naman ang binibili namin. Sir, kung may iba pa po kayong kailangan, maaari niyo po akong tawagan. Anong kailangan? Bibili lang ako ng bahay? Ano pang kailangang ibigay mo sa akin? Kahit ano pong kailangan niyo, sir, kami po ay handang. Yung ugali mo kanina na maliit ang tingin sa ibang tao, bakit biglang nawala? Yung naging mapagmataas na ugali kanina, bakit biglang nawala? Bakit? Galit ka ba? Galit? Hindi Nagseselos ka ba? Sino ang nagseselos? Sadyang hindi ko lang nagustuhan ang kaniyang asal. Sa kabilang dako, tayo ay mahahalagang kliyente. Sa tingin ko, ayos naman. Kung ganoon, bumaba ka sa sasakyan at puntahan mo siya, hindi kita pipigilan. Ang bahay, ang ibig kong sabihin ay maayos ang bahay. Ano ba ang iniisip mo? Iniisip mo bang hindi maganda ang bahay? Ang bahay rin ang tinutukoy ko. O yun naman pala eh. Bakit ka pa nagagalit? Miss Chi, Dr. Chi. Sige na, hindi na kita bibiruin. Nagsisimula pa lang ang kumpanya. At marami pang dapat asikasuhin. Tara na. Base sa aking investigasyon, sa ilalim ni President Han, mayroong mahigit 11 peking kumpanya. Ibig bang sabihin ay gusto mong tumawag sa 911? Siyempre hindi. Nangangamba akong mayroon din siyang espiya sa loob. Ano ang binabalak mo? Gagawa tayo ng bitag para mahuli ang pakay natin. Kakaiba kang magsalita. Hindi kita maintindihan. Ayos lang, kailangan ko lang ang tulong mo. Dahil sa ngayon, hindi ka pa nakikita ni President Han. Ikaw ba ang nakatala sa telepono bilang si President Xi? Mukhang ito na nga si President Han. Iba talaga ang mga babae. Upo. President Xi, anong sadya mo rito? Galing po ako sa isang lungsod malapit sa dagat at maraming may sakit doon. Alam kong kayo, President Han, ay espesyalista sa pagpapahiram ng pera. Naku, President Xi, hindi po kami nagpapautang na may patong, kami po ay nagpapahiram lamang para sa mga taong nangangailangan. Isang uri po kami ng institusyong pangkawang gawa. Nakakadiri talaga. Tama po kayo. Kaya nais ko po sanang itanong kay President Han kung maaari ba tayong magkaroon ng kolaborasyon. Magpapasok ako ng mga kliyente sa inyo at paghahatian natin sa 20-80%. Mukhang wala pang alam sa negosyo ang babaeng ito. 20-80? Medyo mahirap yata yan. Subalit, gusto kitang maging kaibigan. Napakadali niyo talagang kausap, President Han. Dahil diyan, sister, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Pakitingnan na lang po ang account niyo. Sobrang mapagbigay niyo naman, Sister Halika. Halika. Tikman mo itong napakagandang klase ng tsaa. Umaasa ako na ang kolaborasyong ito ay maging napakaswerte at magtagumpay. President Han, maaari po ba nating matingnan ang ating mga talaan ng pera? Dahil maghahati naman po tayo sa huli. Ito ay. President Han, huwag niyo pong masamain. Nais ko lang pong makita kung gaano kalaki ang kakayanan niyo nang sa gayon ay maipakilala ko pa kayo sa mas marami pang mga kliyente. Sige, walang problema. Mamaya ay ipapadala ko na sa iyo sa pamamagitan ng aking tauhan. Dear sister, dapat talaga ay may tiwala tayo sa isa't isa. Tama ka, dapat may tiwala sa isa't isa. Xiaolong, batiin mo si President Xi. Magandang araw, President Xi. Sige po, mauna na po ako. Ihatid mo siya. Mag-ingat po kayo sa pag-alis. Mamaya, yung accounting book natin ay padalhan mo ng kopya si President Xi. President Han, sa tingin ko po ang book natin ay hindi dapat ipakita sa mga tagalabas dahil nandoon ang mga sekreto nating. Tinuturuan mo ba akong magnegosyo? Hindi po, President Han, hindi po sa ganoon. Kayong mga walang kwenta, wala kayong magawang tama, at may mukha pa kayong humarap sa akin? Layas? Sabi ko na nga ba, kung minsan ang malas ay nagiging swerte rin. Kinabahan ako doon, ngayon lang ako nakagawa ng ganitong bagay. Ano na? Pumayag sila na ipakita sa akin ang accounting book. Ginamit ko yung $100 milyong na binigay mo. Tama nga ang hinala ko. Itong si President Han ay masyadong hambog at napakatakaw sa pera. Mga masasamang tao talaga sila. Nagpapautang sila na may malaking tubo sa mga pasyente. Alam ko namang masasama sila. Kaya simula ngayon, magsisimula na tayong maghiganti para sa nanay ko at para sa ating lahat. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano ang plano mo? Una sa lahat, dahil nakuha na natin ang tunay niyang accounting book,
Mapapaimbestigahan na natin ang karamihan sa mga transaksyon niya at kung kanino napupunta ang perang ito. Tapos ano po? Dahil dito, mahahanap natin ang mahigit 10 peking kumpanya niya na hindi nagbabayad ng tamang buwis. At kapag pinagsama-sama ang mga record, ang 10 kumpanyang iyon ay iisang kumpanya lang talaga. Kung ganoon, hindi ba nito mapapatunayan na gumagawa sila ng mga iligal na gawain? Tama. Lahat ng maruming perang kinita niya sa loob ng maraming taon ay mawawala na parang bula. Hindi maaari, hindi maaari. President Han, ang huling kumpanya ay sinalakay at ipinasara na rin ng mga pulis. Walang hiya. Nagawa niya akong lokohin. President Han, ano nang gagawin natin? Anong gagawin? Tatanungin mo ako, sino naman ang tatanungin ko? Maari bang maglabas muna tayo ng pera? Ang kapatid ko. Wala ka pang alam, hindi ba? Nangako po kayo sa akin, President Han. Oo nga pala. Ang kapatid mo na nasa ICU ay matagal nang wala. Niloko lang kita, alam mo ba? Matagal na siyang wala. Hindi maaari, President Han. Niloloko niyo lang ako, di ba? Alam mo ba kung bakit palagi kitang hindi pinupunta para makita siya? Sabi niyo po dati, dadalhin niyo ang kapatid ko sa pinakamagaling na ospital sa lungsod. Isa ka lang aso. Isang uto-uto at hangal na aso. Hindi maaari. Hinding-hindi iyan maaari. Siguradong buhay pa ang kapatid ko. Umalis ka na ngayon din, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Hayop ka, pagbabayarin kita. Itapon niyo palabas ang asong iyan, huwag mo akong abalahin. Pagbabayarin kita ng mahal. Tapos na. Lahat ay wala na. Yang Chen, talagang napakahusay mo. Kanina lang yung perang ibinayad ko kay President Han na $100 milyong ay binawi ko na gamit ang mga paraang legal. Ngayon, dapat si President Han ay wala na sigurong natitirang pera, hindi ba? Dahil sa ginawa mo, ay marami kang nailigtas. Tulungan mo akong sabihan ng mga pasyente dito sa ospital na kung uutang sila sa akin basta't para sa panggagamot ay wala itong interes. Isa ka talagang mabuting tao. Iyan ang tinatawag na pagsusumika para sa sarili at pagbabahagi sa iba kapag nakakaangat na. Naiintindihan mo ba? Masyado ka namang mayabang. Yang Chen, sabi ko na nga ba at ikaw iyan. Magkakuntsaba talaga kayo ng masamang babaeng ito. Sinong pinararatangan mo? President Han, galing sa masama ang perang kinikita mo, kaya ito ang nararapat sa iyo. Pinabayaan kitang makaalis noong nakaraan, pero ngayon ay hindi na magiging ganoon kadali. Yan Ran. Yang Chen, kahit wala na ako ay pagbabayarin kita, idadamay kita sa pagbagsak ko. Tingnan natin kung magagawa mo nga yan. Dage, si President Han. Nakakainis. Ang apelidong Han na iyon ay nagpunta na kay Yang Chen. Magsiuwi na kayong lahat, paghatian niyo ang natitirang pera. Dage, Makinig ka. Hindi na ba ako ang iyong dage? ikaw po ang palagi kong kuya. Huwag ka nang gumawa ng walang kwentang pakikipaglaban. Tumigil ka na ngayon habang mayroon pang paraan. Wala na akong atrasan. Sabay tayong matatapos. Yang Chen, imulat mo ang mga mata mo at tumingin kang mabuti. Tumigil kayo. Ipapakita ko sa iyo kung paano mawawala ang taong mahal mo sa harap mo. Tingnan natin kung ano ang mararamdaman mo. Walang utang na loob ka. Nakuha mo pa akong pagtaksilan. Talaga bang may lakas ng loob kayong manakit ng tao? Wala na siya. Ayos ka lang ba? Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ang kalagayan ko ngayon ay kasalanan ko rin. Huwag ka nang magsalita. Dadalhin kita sa ospital. Huwag na. Han, palagi niyang sinasabing maililigtas ang kapatid ko. 2 taon niya akong niloko. Ngayong nagawa ko na ang lahat ng masamang bagay. Panahon na para magbayad ako sa kapatid ko. Napakalaki ng bahay na ito. Siguradong napakamahal nito, di ba? Tia, ibinigay po ito sa inyo ng ospital. Upa lang ang babayaran, hindi naman po mahal. Kaya pa naman itong bayaran ni Yang Chen sa ngayon. Ma, dito ka na lang tumira para panatag ka, ligtas dito. Paano ka? May aasikasuhin lang ako sa loob ng 2 araw at kapag natapos ko na ang ginagawa ko, babalik agad ako. Tia, sa tuwing matatapos ang trabaho ko, bibisita ako rito para dalhan kayo ng gamot. Yang Chen, napakabuti ni Dr. Chi. Alagaan mo siyang mabuti at huwag mo siyang lolokohin. Ma, kung ano-ano na ang sinasabi mo. Siya nga pala, Tia. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Ipapahatid kita sa kaniya. Hayaang ihatid ka niya.
Ihatid mo siya sa labas. Ano pa ang gagawin mo ngayon? Sa lugar ng mga wala na, nahanap ko ang kapatid ni Ailong. Tinulungan ko silang humanap ng maayos na lugar para sa kanila. Napakasama rin ng kapalaran niya. Totoo yan. Kahit papaano ay iniligtas niya ang buhay natin. Nararapat lang na tulungan natin siya hanggang sa huli. Ano ang balak mong gawin susunod? May isang bagay na hindi ko maintindihan. Ito ay tungkol sa papa ko. Ang papa mo? Nabanggit ni Mama noong nakaraang araw, kumies. Mukhang katulad ko rin daw ang papa ko. Ibig mong sabihin ay may system din ang papa mo? Hindi ko alam. Ang sabi ni Mama ay parang nasapyang bagay raw. Sa ganitong uri ng pamahiin, sa tingin ko ay imposible talaga ito. Kasalukuyang maraming gawain sa ospital namin. Maaaring hindi mo na kita matulungan. Ayos lang, marami ka na rin naitulong sa akin. Paalam. Sige po, Direktor. Pupunta na ako bukas para tignan ang pangalawang kama. Huwag po kayong mag-alala. Isang babae lang pala. Ang tagal kitang hinahanap. Sino ka? Magkatulad tayo? Kapag natapos na kita, makukuha ko ang daan-daan o libo-libong mga puntos. Kapag nawala ka na, matatamasa ko ang yaman at karangyaan habang buhay at pati na rin ang buhay na walang hanggan. Patay. Hello po, niyan po ba si Dr. Chi? Si Chianran ba? Kanina pa siya nakaalis. Hindi ito maganda. Salamat po. Yanran. Yang Chen, bilis. Umalis ka na. Dalawa sa presyo ng isa ngayong araw, napakaswerte ko talaga. Dahan-dahan ko kayong tatapusin. Hindi ito masakit. Ikaw, anong ginawa mo? Yang Chen, 30 segundo ko lang siyang mapipigilan. Bilisan mo. Umalis ka na. Yanran, kung aalis tayo, dapat sabay tayo. Manong, bibigyan kita ng $2 milyong. Pumunta tayo sa Waihai Villa. Bilisan mo. Yang Chen, inaantok na ako. Huwag kang matulog, huwag kang pipikit. Ginamit ko na ang lahat ng puntos na naipon ko sa buong buhay ko. Ayos lang yan, makakapag-ipon pa tayo. Sasama ako sa iyong mag-ipon muli. Dapat sana ay sapat na ang naipon ko at malapit ko nang matupad ang pangarap ko. Mababawi pa natin yan, siguradong mababawi natin yan. Yanran. Manong, bilisan niyo po, nawalan siya ng malay. Chianran, pati ikaw Yang Chen, tama ba? Hindi kayo makakatakas. Yang Chen, isang araw at isang gabi na ang nakalipas, kumain ka muna ng kahit kaunti. Yang Chen, ano ba talaga ang nangyayari? Ma, ano ba ang talagang nangyari kay Papa? Sa tingin ko, panahon na para malaman mo ang dapat mong malaman. Mahal, itago mong mabuti ang notebook na ito. Huwag mo itong ibibigay kahit kanino. Ano ba ang gamit na ito? Sa ngayon ay hindi ko pa maipapaliwanag ng maayos sa iyo. Basta ang dapat mong tandaan, isipin mo na lang na sinaniban ako ng isang espiritu at tinutulungan niya ako ngayon. Ngunit may iba pang katulad ko. Anong espiritu ba ang sinasabi mo? Pwede mo bang ipaliwanag ng malinaw? Hindi ko pa ito maipapaliwanag ngayon, pero tandaan mo ang sinasabi ko. Itabi mong mabuti ang bagay na ito at huwag mong sasabihin na nakita mo ito. Mahal ko, kapag natapos na ang lahat ng ito, ibibigay ko sa inyo ng ating anak ang magandang buhay. Aalis na muna ako. Mahal ko, iyon ang tunay na nangyari. Katulad ka rin ba ng tatay mo? Siguro nga po. Iyon na lang ang tanging paliwanag. At, kumusta naman si Miss Chi? Nakuha lang siya ng masamang enerhiya. Isipin mo na lang na ganoon ang nangyari. Kayong lahat, ang tingin niyo ba dahil matanda na ako, ay maluloko niyo na ako? Ma, walang may ayaw sa inyo, pero wala naman kayong maitutulong. At magiging delikado lang para sa inyo kapag sinabi ko. Ang medalyong ito at ang notebook, bago pa mawala ang papa mo, ay sabay niyang ibinigay sa akin. Nasa lumang bahay natin ang notebook, pero ang medalyon na ito ay palaging suot ni Mama. Ma, sa susunod na 2 araw, pakitulungan muna akong alagaan si Yanran Siya nga pala. Ito ang numero ng security personnel sa kumpanya ko at uutusan ko sila na bantayan kayo sa loob ng 24 na oras.
Gaano na ba katagal na walang tao rito? Hindi kaya iyon ay nagamit na ni Mama bilang panggatong? Bata ka, bakit ka basta-basta pumapasok sa bahay ng iba? Lolo, ginulat niyo po ako. Ako po si Yang Chen. Sa papa ko po ang bahay na ito. Ikaw si Chenwa? Opo, tama po. Noong bata pa po ako, binuhat niyo pa po ako. Bakit ka bumalik? Pinapunta po ako rito ni Mama para may hanapin. May hahanapin? Isang notebook ba ang tinutukoy mo? Opo, yun nga po. Ito ba ang maliit na librong sinasabi mo? Mukhang iyan nga po iyon. Mabuti kung ganoon. Itago mo iyan ng mabuti. Tandaan mong isara ang pinto paglabas mo. Aalis na ako. Lolo, nasaan? Nasaan po ang lahat ng tao sa nayon? Ang mga tao rito, lahat sila ay pumunta na sa lungsod. Pumunta doon para magsaya. Ako na lang ang naiwan dito. Lolo, ano po kaya kung sumama na lang kayo sa akin sa lungsod? Wag na. Ako, sanay na ako sa katahimikan. Hindi na kailangan. 0330550006. Anong ibig sabihin nito? Namana ng panglimang tagapaghawak ang lahat ng katangian mula sa dating panglimang tagapaghawak. Tay, sa pagkakataong ito ay talaga namang malaki ang naitulong nyo sa akin. Uy, gising ka na pala? Yang Chen, tila ikaw ay. Naramdaman mo ba? Ramdam na ramdam ko po. Anak. Ma, bakit parang biglang gumaan ang pakiramdam niyo? Yan Ran, kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos na. Dahil doktor ako, alam ko kung paano pangangalagaan ang sarili kong katawan. O siya, hayaan ko na muna kayong dalawang mag-asawa na mag-usap. Sige, mag-usap lang kayo. Mukhang magaling ka na. Oo nga, mukhang wala na tayong dapat ipag-alala. Gusto niyo bang kumain? Dadalhin ko kayo sa labas para kumain. Kukunin ko lang ang kotse. Napansin mo ba? Mula nang lumabas tayo ng bahay, ramdam ko nang sinusundan tayo. Maya-maya, ipag-order mo si Manang Tsaa at saka tayo aalis ng magkasama. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ako magiging pabigat. Hindi sa ganoon. Ang totoo kasi ay, Kayong dalawa talaga, may bulong-bulungan pa kayong nalalaman. Ma, para ka pa ring bata kung mag-isip. Yang Chen, mukhang naiwan ko ang bag ko sa kotse. Pakikuha naman para sa akin. Sige, samahan mo muna si Ma na mag-order ng pagkain. Ma, kukunin ko lang po saglit. Gusto ko po nito, at saka po ng pinakamagandang klaseng Longjing tea. Dr. Chi, anong tingin mo kay Yang Chen? Tiya, magkaibigan lang po talaga kaming dalawa. Kayo talagang mga kabataan, hindi ko na kayo maintindihan. Sandali lang po ha, baka hindi niya mahanap, pupuntahan ko lang siya. Sige, bilisan mo. Sige na, bumalik agad kayo ha. Lumabas na kayo? Huwag na kayong magtago dyan na parang mga daga. Lumabas ka na. Huwag kang magtago riyan na parang daga. Talagang hindi ka natatakot mawala. Nasaan ang babaeng iyon? Iniisip mo pa rin ba? Na kaya mo akong talunin? Bakit? Nalimutan mo na ba noong lumuhod ka at tinawag akong lolo? Noong nakaraan, ikaw ba iyan? Lumabas ka. Huwag ka nang lumaban, nawasak na ang iyong gulugod. Siguro ay masyadong mabilis, kaya hindi ka agad nakapag-react. Maari ring dahil sa pampatulog ko, kaya hindi niya nararamdaman ang sakit. Handa ka na bang mawala? Huwag. Pakiusap. Huwag mo akong tapusin. Nakikiusap ako. Paraya na. Sa totoo lang, ayaw kong manakit ng kapwa, pero ngayong araw, kailangan mo nang magbayad. Bumalik na ang mga puntos ko ng doblado. Nararapat lang ito sa iyo. Eh ikaw? Naman ako ang sistema ng tatay ko. Sabi sa mga tala ni Papa, ang sistemang ito ay talagang nananalaytay sa aming dugo. Nandoon pa sa restaurant ang nanay mo. Bilisan mo, ayaw na ayaw ni Mama ang naghihintay ng kasama sa kainan. Ngayong araw sa mailbox nahanap ko ito. Isang subasta. Bakit mo ako tinititigan? Hulaan mo. Tingnan mo ako, may napapansin ka bang kakaiba? Nag-ahit ka ba ng balahibo sa binti? Magseryoso ka naman. Hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon,
Sa lalong madaling panahon, mapapagaling ko na ang mama mo. Sinasabi mong natutunan mo na? Napakagaling mo talaga. Ama, Ang paggamot sa nanay mo ay mangangailangan ng mahabang oras. Patutulugin muna natin ang nanay mo sandali, tsaka ko siya gagamutin. Yanran, Bakit? ano kasi? Salamat sa'yo. Mabuti kang tao. Tapos ka na? Tapos na. Kung hindi ka pa tapos, hintayin mo na lang na mapagaling ko ang mama mo bago mo sabihin. Bakit niya alam ang pangalan ko? Ilang mga kayamanan na maaari ring makaipon ng ilang puntos, parang pamparelax na lang din. Para sa ating unang item na isusubasta, Puzhai Bamboo Figure Hunting Scene, mayroong mga ukit at 3 selyo. Magsisimula ang presyo sa 30 milyong dolyar. Ang Ginoo na nasa dulong kanluran ang unang nag-alok ng presyo. Ang bawat bid ay may dagdag na 200 dolyar, 32 milyong dolyar. Mayroon bang kaibigan dito na higit sa 32 milyong dolyar? 34 na milyong dolyar. Ang nakatatandang Ginoo ay nag-alok ng 34 na milyong dolyar. 40 milyong dolyar. 40 milyong dolyar. Ang batang Ginoo na ito ay nag-aalok ng 40 milyong dolyar. 42 milyong dolyar. Kahit na matanda na ang Ginoong ito, mukhang palaban pa rin siya. 50 milyong dolyar. Ang mga kabataan talaga ay kahanga-hanga. 50 milyong dolyar. Mayroon pa bang higit sa 50 milyong dolyar? 52 milyong dolyar. Ang matandang ito, mula sa simula ay nakikipagkumpetensya na sa akin at lagi pa niyang tinataasan ang tawad ko. 80 milyong dolyar. Hindi ka panipaniwala. Ang nakatatandang lolo ay nagtaas ng ilawan. Ibig sabihin nito, ang lahat ng item sa subastang ito, kahit magkano pa man, ay bibilhin lahat ng nakatatandang Ginoong ito. Mayroon palang ganyang paraan. Grabe, gaano kaya kayaman ang lolo na ito? Tia, kamusta ang pakiramdam niyo po? Ang gara po. Hindi na sumasakit ang katawan ko ngayon. Noon kasi, may kirot akong nararamdaman sa dibdib ko, pero ngayon, wala na itong nararamdaman. Napakabuti niyan, Tia. Nagtagumpay rin ako sa wakas. Anong klase ng gamot ang binigay niyo sa akin? Ganun po, Tia. Sabi ni Yang Chen ay nasa subasta siya. Pupuntahan ko muna siya. At babalik ako rito para magpaliwanag sa inyo. Sige na, sige na. Huwag niyong kalimutan. Dito kayong dalawa kumain ng hapunan. Sige, lumakad na kayo. Ang matandang lalaking ito ang nanalo sa bid. Walang kwenta talaga. Bala ko pa naman sanang kumuha ng 2 bagay para sa katuwaan. Tama ka. Iho. Mahusay. Ang pangalan ng ihong ito ay Yang Chen, di ba? Ako nga po. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, sir? Magaling, katulad mo ang tatay mo noong araw. Mas mabuti kung lumipat tayo sa tea room dahil may sasabihin ako sa iyo. Kilala niyo po ang papa ko? Sino po ba talaga kayo? Hihintayin kita sa tea room. Yang Chen, gumaling na ang iyong ina. Talaga? Sabi niya itawagin daw kita para umuwi at kumain. Tara na. Sandali lang. May isang matandang lalaki na nagsabing kilala niya ang tatay ko. Gusto ko munang tignan. Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Gusto mo ang mga gamit na ito sa auction para makakuha ng maraming puntos, tama? Sino ka ba talaga? Bakit hindi ko sabihin sa iyo na ang iyong ama noon ay pinagtulungan naming tapusin ni Sir? Pinagtulungan ninyong tapusin ang aking ama? Bakit? Nakapanghihinayang na ipinamana pa sa iyo ang kakayahan ng iyong ama. Bago mawala ang iyong ama, itinago niya ang sistema sa isang password. Matagal naming pinaghirapang hanapin ito. At sa wakas ay nahanap na rin namin. Salamat sa iyo, Yang Chen. Yanran, alis na bilis. Walang makakatakas sa inyong dalawa. Tutulungan ko ngayon si Sir na malagpasan ang huling hadlang ng 100 tao. Kaya hahayaan ko ang batang ito na makipaglaro sa inyo. Mukhang kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi ito matatapos. Imposible. Paano niya natutunan iyon sa isang tingin lang? Hoy bata, laging may mas magaling sa iyo at hindi ikaw ang pinakamalakas sa mundo. Magaling? Ngunit sayang, dahil sa harap ko, kay Chile, ubos na ang iyong lakas. Chile. Yang Chen, bakit wala na akong makita? Narito ako. Talagang napakamalas niyong dalawa. Tatapusin ko na kayong dalawa ngayon.
Ang jade na ito ay nasa kamay pa rin pala ninyong mga pamilya Yang. Ang matandang ito, punong-puno siya ng lason. Yanran, huwag kang lumapit. Kahit anong pagpaplano ang gawin ko, hindi ko inasahang mapupunta sa iyo ang pendant na iyan. Wawasakin ko na ito ngayon. Yanran, anong ginagawa mo? Ikaw ang mula sa pamilyang Chi, ang ika-4 na pong henerasyon na tagapagmana na si Chile. Ikaw, sino ka ba? Ako si Chi Yanran. Yanran. Imposible. Ang lahat ng tao mula sa pamilyang Chi ay tinapos ko na noon pa. Paano ito nangyari? Ang tatay ko ba ang kinitlan mo ng buhay? Pati ang lolo ko? Imposible. Wala nang dapat matira sa pamilyang Chi. Hindi ko ito mapapayagan. Yanran, mag-ingat ka. Ilang taon ding pinangalagaan ng pamilyang Chi ito. Pero sa huli, mawawasak lang din pala sa aking mga kamay. Si Yanran ba talaga iyan? Yanran, sa loob ng maraming taon, punong-puno ako ng pagsisisi. Noong mga panahong nawala ako sa katuwiran para lang mapalakas ang aking system, ay nagkamali ako at natapos ko ang buhay ng iyong ama. Pagkatapos noon, ang iyong ina naman ay lumisan na rin sa pamilyang Chi. Inakala ko na wala nang natira sa angkan ng pamilyang Chi. Sabi ni Ina, ang sariling pamilya ang dahilan kaya wala na si ama. Sa loob ng mga taong ito, gamit ang system, ay nakahanap ako ng paraan para pahabain ang buhay. Pero kailanman ay hindi ko natuklasan. Ang paraan para muling mabuhay ang pumanaw na. Ang sir na nasa itaas, hindi niyo siya kakayanin. Yanran, bilis at umalis ka na. Bilis, umalis na kayo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Noong panahon na iyon, para maibalik ang buhay ng iyong ama, ay sumailalim ako kay sir. Tila nalaman na ni sir ang lahat tungkol sa system. Ang system ay dumadaloy sa dugo, at nagbabago ito kasabay ng may-ari nito. Ibig sabihin, ang system ng bawat henerasyon ay sadyang magkakaiba. Para makamit ang walang hanggang buhay ng system, tatapusin ito ang buhay ng 100 tao na may hawak ng system. Ngayon, 2 na lang ang kulang. Kayong 2 ay siguradong hindi nyo siya kayang talunin. Lolo, ano po ang gagawin natin? Yang Chen, nais kong ipamana sa iyo ang aking lakas. Ilayo mo ang atensyon ni Sir para kay Yanran upang ang huling pag-asa ng pamilyang Chi ay magpatuloy pa. Kahit hindi mo sabihin, poprotektahan ko si Yanran. Yanran, patawad po. Sa loob ng maraming taon, itinuon ko ang lahat ng aking lakas para sa iyong ama. Kung alam ko lang na nabubuhay ka pa. Yang Chen, ang iyong ama noon ay gumamit ng kuwintas na bato para muntik nang mapatigil si Sir. Ngunit si Sir ngayon ay hindi na katulad ng dati. Yang Chen, pinapayuhan kita na. Isama mo na si Yanran. At umalis na kayo. Lolo, Lolo, Lolo. Yang Chen, hindi ko akalaing matatalo mo si Chile. Dapat siguro kitang purihin ng tapat, mahusay ka. Ikaw siguro ang tinatawag nilang sir na sinasabi ni Chile, hindi ba? Maaari mo akong tawagin ng ganyan. Napagaling mo ang sakit ng nanay mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Haha, huwag niyo nang balaking tumakas. Dahil kapag tumakas kayo, ang nanay mo, nakagagaling lang sa sakit, ay hindi ko magagarantiya ang kaligtasan. Sinasabi ko sa iyo, kapag sinubukan mong saktan ng nanay ko, ay reresbakan kita ng matindi. Nay, ano ba talagang kailangan mo? Gusto lang kitang tapusin? Wala na akong ibang kailangan pa. Kung kaya mo, gawin mo ng harap-harapan. Tayo ay magkalayo ang agwat. Wala ka man lang karapatang tingnan ako. Kahit wala na ako, isasama kita sa aking pagbagsak. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng atraso mo ay tatapusin na nating lahat. Isasabay ko na silang lahat. Ito ang napapala ng sinumang humaharang sa akin. Tigil. Ma, umalis ka na! Ikaw talagang bata ka. Parehong-pareho kayo ng tatay mo. Anumang bagay, hinding-hindi nyo na ipapaliwanag ng maayos.
palagi nyo lang sinusunod ang sarili nyo. Ngayon, na may panganib na, tanging ang mama mo lang ang makakaprotekta sa iyo. Magaling, napakagaling. Ang dramang ito, naiiyak ako sa sobrang pagkaantig. Ma, huwag ka nang sumigaw. Wala na siya. Ang isang suntok ko, kung sa karaniwang tao tumama, durog na sana ang leeg niyan. Lalabanan kita. Noon ay sinaktan ako ng iyong ama ng malubha. At ngayon, ay ipaparanas ko naman sa iyo ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Huwag. Nagsusumamo ako sa iyo, huwag. Huwag kang sumuko. Yang Chen, tatanungin kita. Ano ba ang pinaka-importanting bagay sa isang lalaki? Siguro ang pagiging malakas lumaban? Huwag kang magbiro, sumagot ka ng maayos. Hindi ko po alam. Para sa isang lalaki, ang pinakamahalaga ay ang hindi kailanman pagsuko. Ang tagumpay ay walang madaling paraan. Kung sasabihin nating may paraan, dalawa lang iyon. Una ay ang lumaban hanggang sa dulo at huwag sumuko kailanman. Ang pangalawa ay kapag nararamdaman mong gusto mo ng sumuko, balikan mo ang una. Lumaban hanggang huli. At huwag kang susuko. Ulit-ulit lang po. Parang iisang pangungusap lang naman iyon ah. Dito sa mga salitang ito, nakapaloob ang mga aral ng buhay. Minsan, ang nakaraan at ang kinabukasan ay malalagpasan lamang sa ganitong paraan. Naintindihan mo ba? Hindi po. At ayaw ko ring intindihin. Kayong dalawa, itigil nyo na yan. Maghugas na kayo ng kamay at kumain. Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo ang isa pang aral. Kapag mabagal kang tumakbo, wala kang kakainin. Napakatuso niyo po. Gusto mo bang baliktarin ang agos? Pagkatapos itong gamitin, ang may hawak at ang buong pamilya nito ay habang buhay nang mawawala ng basbas ng sistem. Babalingan ko ang unang sikreto. Iyon ay ang paglaban hanggang sa dulo. Hindi maaari. Katatapos ko lang silang lahat parusahan kanina. Imposible. Mukhang magagaling pa rin ang mga tao niyo sa pamilya Yang. Gusto lang naming mga tao sa pamilya Yang na makasama ang aming mga mahal sa buhay at mamuhay ng masaya. Ngunit sadyang, dito sa mundong ito, may mga tao talagang nabubuhay sa pang-aapi ng iba. Ang batang ito, siguradong pagod na siya. Naging mahirap ito para sa kanya. Alagaan mo siyang mabuti. Magluluto muna ako ng pagkain. Sige po, Nay. Ano uli ang itinawag mo sa akin? Tia. Mag-asawa na kayo. Hindi mo na dapat akong tawaging Tia. Dapat nanay na rin ang tawag mo sa akin. Lolo, kumusta po kayo dyan? Kami po ni Yang Chen ay natapos na po ang lahat ng ating mga naging problema. Lolo, sana po ay payapa na kayo sa kabilang buhay. Huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, ako na po ang magbabantay kay Yanran sa habang buhay. Naging bodyguard mo na ako sa napakatagal na panahon, hindi ba dapat ay maging seryoso na tayo? Wala naman akong sinabing kinuha kita bilang bodyguard. Sige na, kailangan pa nating puntahan ang tatay mo. Hintay mo ako. Tay, pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw sa inyo. Nitong nakaraan ay marami pong nangyari, pero naayos ko naman ang lahat. Sa ngayon, kaya ko nang ibigay kay Mama ang pinakamagandang buhay. Kung may oras po kayo, bisitahin niyo po kami sa aming panaginip. Tito, si Yang Chen ay isa po sa mapagkakatiwalaang lalaki. Siguradong magiging proud po kayo sa kaniya. Eh, ikaw? Proud ka ba sa akin? Pwedeng maging girlfriend na kita? Payag ako, Yang Chen. Matagal na akong sa iyo. Yanran, ang ating magandang kinabukasan ay naghihintay na sa atin. Natatandaan niyo pa po ba ako, Kapitan? Ikaw si Yang Chen. Pumunta po kami rito para mabisita kayo at ang buong baryo. Naku, anong maganda rito? Isa lang naman itong simpleng baryo. Kapitan, dito po ako lumaki at nagkaisip. Kahit hindi pa ito maunlad,
Para sa akin, ito ang pinakamagandang lugar. Kaya naman nagdala ako ng $1 bilyong na pondo para lamang pagandahin palalo ang ating baryo. Dito muna tayo mag-usap. Buong umaga na tayong naglalakad, bakit wala po akong makitang ibang tao? Wala nang kabataan dito sa baryo. Kaming mga matatanda na lang ang natitira. Hindi na rin kami madalas lumalabas. At may ilan pang wala na nitong taon. Kapitan, bago kami pumunta rito ay nakipag-ugnayan na kami sa Departamento ng Turismo. Pumayag sila na gawin ang ating baryo na isang pangunahing tourist spot. Tama po iyon, Kapitan. Magbibigay si Yang Chen ng pondo para ipagawa ang mga lumang gusali at mag-aanyaya rin ng mga negosyante rito. Yang Chen, napakalaki nitong utang na loob. Hindi ko alam kung paano ka babayaran. Hindi mo na kailangang mag-abala. Sanay na kami sa tahimik na buhay. Nakita ko po kanina na ang litrato ni Kuya Xiao Cheng ay nasa tabi ng inyong unan. Kung hindi nyo siya namimiss, bakit nyo gagawin iyon? Sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Maayos naman ako rito. Gawin natin ito. Sabihin nyo po kay Kuya Xiao Cheng na kapag pumayag siyang bumalik para magnegosyo, ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang pwesto at libre ang renta sa unang taon. Ay talaga ba? Yang Chen, napakalaki mong tulong sa ating baryo. Huwag na kayong mahiya, Kapitan. Obligasyon ko po ang tumulong. Magtsaa po muna tayo. Ligayang kaarawan. Salamat. Asawa ko. May regalo pa ako. Ano ito? Mahal, buntis ako. Talaga? Magiging tatay na ako. Magiging lola na ako. Simula ngayon, tayo ay magiging isang masayang pamilya na may 4 na miyembro. Bukas na bukas ay magsisimula na tayong maghanda para sa panganganak mo. Kasi simula pa lang nito. Bakit nagmamadali ka yata?